Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Ang kabiguan ni Rigor na hulihin at patayin si Natanggol at ang kanyang mga kaibigan ay lalo lamang nagpasiklab ng apoy sa kanyang dibdib. Bawat pagkatalo ay sampal sa kanyang pagmamataas. Bawat pagtakas ay sugat sa kanyang kapangyarihan at pagkalalaki. Nang makita niya si Lola Tinding na nakakulong sa istasyon, mahina at walang laban, ibinuhos niya ang lahat ng naipong galit. Mabigat at mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit puno ng pananakot. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang nakatayo sa harap ni Lola Tinding. Sa mabagsik na tinig, idineklara ni Rigor na ngayon ay makikita ni Lola Tinding kung saan siya dinala ng kanyang apo na si Tanggol. Para sa kanya, ang katahimikan ng matanda ay patunay ng takot, takot sa katotohanan. Ngunit hindi bumigay si Lola Tinding. Kahit nakakulong, nag-iisa at mahina, nanatiling tuwid ang kanyang likod, matatag ang kanyang titig. Sa malamig na selda, mas mainit ang kanyang tinig kaysa sa galit ni Rigor. Mariin niyang sinabi na malapit nang matapos ang mga araw ni Rigor. At kapag nakamit na ni Tanggol ang kanyang tamang lugar, pagbabayaran ni Rigor ang bawat krimen, bawat kalupitan. Sa likod ng tapang ni Lola Tinding ay ang sakit ng isang lola, ang makita ang paghihirap ng kanyang apo, ngunit mas matibay ang kanyang pananampalataya. Alam niyang darating ang hustisya at darating ito sa tamang oras. Samantala, sa gitna ng dalamhati at luha ni Tanggol, nanatiling tahimik si Ramon. Pinagmasdan niya ang paligid, inaalala ang bawat pangyayari. Unti-unting sumibol sa kanyang isip ang nakakatakot na hinala. Marahil, sinusundan si Eneng ng pulisya. Marahil nasa panganib si Tanggol. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sinabi niya kay Tanggol na kailangan nilang umalis agad. Ipinaliwanag ni Ramon na desperado na ang mga hero. At kapag desperado ang isang makapangyarihang pamilya, wala silang pakialam. Gagamitin nila ang pinakamaduming paraan para lamang maalis si Tanggol. Sa kanilang pagkataranta, sinimula ng mga gero na puntiryahin ang lahat ng konektado sa kanya. Interogasyon, pagbabanta, pananahimik, patuloy ang lahat. Nanindigan ang mga pinakamalalapit kay Tanggol, tumangging ipagkanulo siya. Wala silang sinabi at wala silang sasabihin. Ngunit hindi nakaligtas si Pungay. Inaresto si Pungay. Pinilit siyang manahimik. Para sa mga hero, bawat ugnayan kay Tanggol ay banta. Bawat kaibigan ay posibleng susi sa kanilang pagbagsak. Malinaw ang kanilang layunin. Takpan ang kanilang kawalang katarungan, kumapit sa kapangyarihan. Para rito, handa silang isakripisyo ang dangal at buhay ng iba. Sa buong Maynila, sumabog ang galit ng tao. Taon ng sama ng loob ay sabay-sabay na pumutok. Nagsimula ang pag-aalsa laban sa mga gero. Umalingaw-ngaw ang sigaw na hindi na mapapatahimik. Baba na kayo! Ito ang sigaw ng bayan. Ngunit mahigpit na kumapit ang mga hero sa kapangyarihan. Para sa kanila, ang posisyon ay hindi tungkulin kundi trono. At ang trono ay hindi nila kusang isusuko. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni na Commissioner Medina at Mojeca si Tanggol. Lumabas, humarap sa bayan. Ipinaalala nila, tumitindig na ang mga tao at hinihintay na lamang si Tanggol. Ang upuan ay para sa kanya. Dumating na ang oras upang angkinin ito. Tumagos sa puso ni Tanggol ang mga salita ni na Medina at Mojeca. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito at dumating na nga. Hindi siya nag-atubili. Kahit nasa gitna ng panganib, humakbang siya, sumama sa protesta, para sa Maynila, para sa kanyang mga kaibigan, para sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Habang naglalakad kasama ang bayan, dama niya ang bigat ng pananagutan sa kanyang balikat. Hindi lamang ito laban para sa kapangyarihan,
kundi laban para sa kinabukasan ng lungsod. Sa labas ng City Hall, umabot sa sukdulan ang tensyon. Nanginginig si Miguelito sa takot. Nag-aalala na baka pasukin ng tao ang gusali. Sa desperasyon, nagpaputok siya kay Tanggol at sa kanyang mga kasama. Putukan, sigawan, kaguluhan ang kumalat. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Sa suporta ni Ramon at ng bayan, nabasag nila ang mga harang. Hakbang-hakbang, hinarap nila ang mga armadong guwardiya. Bawat paglapit sa pintuan ng City Hall ay isang hakbang papalapit sa katotohanan. Sa loob, naghihintay si Rigor, handang pigilan si Tanggol. Nang magtagpo ang mga mata ni Ramon at Rigor, muling bumukas ang mga lumang sugat. Mga sugat na hindi kailanman naghilom. Alam ng dalawang lalaki na hindi matatapos ang laban sa salita lamang. Sa harap ni Miguelito, buong tapang na humarap si Tanggol. Dalhin mo ang lahat ng galit mo, lahat ng pangarap mo. Para sa hustisya, mariin niyang hamon. Ngunit hindi niya inaasahan na naroon din si Roberto, handang tumulong kay Miguelito. Magkasama nilang inatake si Tanggol. Suntok, sipa, bugbog, halos mawalan siya ng malay sa tindi ng kanilang pag-atake. Bawat tama ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang katawan. Sa gitna ng sakit, pumasok sa isip ni Tanggol na marahil dito na matatapos ang kanyang laban. Mahigpit siyang hinawakan ni Miguelito, unti-unting nawawala ang kanyang lakas, lumulubog sa dilim ang paligid. Ngunit sa dilim, sumulpot ang mga alaala, ang mukha ni Lola Tinding, ang mga salita ni Ramon, ang pag-asa ng bayan. Para bang nakikinig ang langit sa kanyang panalangin. Hindi pa tapos, umalingaw-ngaw sa kanyang loob. Malabo na ang kanyang paningin, mabigat na ang talukap ng mata. Biglang may aninong dahan-dahang lumapit. Tahimik, matatag, parang sagot sa matagal na panalangin. Isang malakas na suntok ang tumama kay Roberto. Nagulat si Miguelito at nabitawan si Tanggol. Sa sandaling iyon, narinig ang pamilyar na tinig. Hindi dito matatapos ang laban. Tumating si Ramon. Muling nagningas ang lakas ni Tanggol sa presensya ng kanyang ama. Hinila siya ni Ramon palayo habang nag-uumapaw ang putukan at sigawan. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Muli siyang tumayo, bugbog at mahina. Ngunit determinado. Muling sumugod kay Miguelito. Mabigat ang bawat hinga, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata. Hindi lamang sa galit, kundi sa paninindigan. Miguelito, hindi ito laban ng dalawang lalaki. Ito ay laban ng bayan, laban sa kawalang katarungan. Hindi nakinig si Miguelito. Muli siyang sumugod. Sa loob ng City Hall, nakakunot ang noo ni Rigor sa kaguluhan. Hindi ito ang plano, hindi dapat ganito. Ngunit huli na. Sa labas, sumugod ang tao papasok. Umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw. Hustisya! 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 Sa bawat sigaw, unti-unting gumuho ang loob ng mga hero. Nagharap sina Ramon at Rigor. Walang armas, walang titulo, lalaki laban sa lalaki. Sumugod si Rigor, sinalubong ni Ramon. Bawat suntok ay may bigat ng nakaraang paghihiganti. Bawat tama ay kabayaran sa pagdurusa ng bayan. Samantala, itinulak ni Tanggol si Miguelito. Pareho silang hingal, parehong sugatan. Ngunit si Tanggol ang unang tumindig. Sa kanyang likuran, umuugong ang sigaw ng tao. Sa kanyang harapan, puno ng takot ang mga mata ni Miguelito. At sa sandaling iyon, nagbago ang agos ng laban. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng City Hall. Pumasok sina Mojeca at Komisyoner Medina kasama ang mga opisyal. Tapusin na natin ito, mariin na wika ni Medina. Isa-isang inaresto ang mga tauhan ng hero. Lumuhod si Roberto. Napatras si Miguelito, tulala. At si Rigor, nahuli ng mga autoridad. Muling nagtama ng tingin kay Tanggol. Ngunit sa mga mata ni Tanggol, wala nang galit o takot. Tanging matatag na paninindigan. Ito ang simula ng tunay na pagbabago. Sa labas ng City Hall,
Unti-unting tumahimik ang sigaw ng tao. Naghintay sila. At sa sandaling iyon, nakatayo sa mga hagdan ng gusali, itinaas ni Tanggol ang kanyang mukha sa bayan. Sugatan, pagod, ngunit buhay. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan muna niya ang dagat ng mga mukha, ang mga matagal nang naghihintay ng pag-asa. Sa wakas, sinabi niya, "Kung ito ang aking kapalaran, tatanggapin ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa Maynila." Sumabog ang palakpakan. Hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa paniniwalang posible ang hustisya. Ngunit sa likod ng tagumpay ay nanatili ang maraming sugat. Nakakulong pa rin si Lola Tinding. Maraming kaso ang hindi pa nareresolba. Maraming nakatagong katotohanan ang hindi pa nabubunyag. At sa madilim na sulok ng lungsod, may mga matang tahimik na nagmamasid. Maaaring natapos ang laban sa kapangyarihan ngayong gabi, ngunit ang laban para sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Isang bagong araw ang sumapit. Batang Quiapo, 2 linggo ng pagsabog ng emosyon. Pagtataksil, paghihiganti, at pagbubunyag ng katotohanan. Sa mga manonood, isang panawagan. Kung hinipo ng kwentong ito ang inyong puso, suportahan, ibahagi, at sumubscribe. Dahil ang inyong presensya ang nagbibigay buhay sa bawat kwento. Sa mga nagdaang linggo, lubos na nagbago ang mundo ni Tanggol. Isa-isa niyang nawala ang mga kaibigan. Ang mga dating lakas niya, ang mga tumindig sa kanyang tabi sa madidilim na eskinita. Bawat pagkawala ay parang punyal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang dibdib. Sugatan si Tanggol, hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang kanyang katawan ay may mga peklat ng bala. Ang kanyang mga mata ay may pagod. Ang kanyang puso ay may bigat ng pagkakasala at kawalan. Halos wala nang natitirang kasama. Wala nang matitirhan. Ngunit hindi bumagsak si Tanggol. Patuloy siyang lumaban. Bawat hinga ay may panata. Hindi siya yuyuko sa kawalang katarungan. Kahit sa unos ng bala, kahit duguan ng katawan, lumalaban siya. Bawat putok ng baril ay kaalingawngaw ng kanyang galit. Sigaw ng hustisya sa kanyang loob. Bugbog ang katawan, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata sa determinasyon. Halos wala nang natitirang kasama, halos wala nang matitirhan. Ngunit hindi bumagsak si Tanggol. Matatag siyang tumindig. Hindi siya sumuko, hindi siya lumuhod. Bawat hinga ay may panata. Hindi siya yuyuko sa kawalang katarungan. Sa gitna ng walang tigil na putukan, sugatan ang buong katawan, patuloy siyang lumaban. Bawat putok ng bala ay kaalingawngaw ng kanyang galit. Sigaw ng hustisya sa kanyang loob. Dumadaloy ang dugo sa kanyang tagiliran, nangihina ang kanyang tuhod, ngunit lalong nag-aalab ang apoy sa kanyang loob. Bawat pagkadapa, bawat pag-iwas ay paalala ng mga mukha ng kanyang mga kaibigan, ng kanilang huling hininga. Alam niya, wala nang balikan ngayon. Sa ibang bahagi ng lungsod, walang awang ipinamalas nina Vice-Alcalde Roberto Hero at Trigor ang kanilang kalupitan. Nilamon ng kapangyarihan at kayabangan, nakalimutan na ni Roberto ang kahulugan ng habag. Magkasama nilang pinahirapan si Tindeng Atoda, ang lola ni Tanggol. Ang tanging kasalanan niya ay ang pagmamahal sa kanyang apo. Sa madilim na silid, ikinulong siya, pinilit na ipagtapat kung nasaan si Tanggol. Banta, pananakot, bawat sampal ay may kirot, ngunit hindi bumigay si Tindeng Atoda. Bawat tama ay lalo lamang nagpapatibay ng kanyang loob. Bawat banta ay lalong nag-uugat ng kanyang paninindigan. Wala siyang inamin. Hindi niya ipinagkanulo si Tanggol. May takot sa kanyang mga mata, ngunit mas malaki ang kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang lola na handang ibigay ang buhay para sa kanyang apo. Habang lumalala ang kalupitan ni na Roberto Hero at Trigor, lalo namang nagigising ang bayan. Ang mga mamamayan ng Quiapo matagal nang tahimik at takot. Unti-unting nagiging matapang.
At sa isang sandali, sumiklab ang kasaysayan. Lumabas si Tanggol sa publiko. Sugatan, pagod, ngunit matatag na nakatayo. Hinarap niya ang bayan. Handa siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Handa siyang aminin ang kanyang kasalanan. At higit sa lahat, handa siyang labanan ang mga mapang-api na matagal nang namamayani. Sa suporta ni na Kongresista Mujica at ng Komisyoner ng Halalan, hinimok si Tanggol. Ang kinin ang upuang matagal nang ninakaw sa tunay na lingkod. Mariing sinabi ni Kongresista Mujica, ang upuang ito ay para kay Tanggol. Para sa kanya, na dumaan sa apoy ngunit hindi kailanman sumuko ang pananampalataya. Gayunman, nanatili ang pag-aalinlangan sa puso ni Tanggol. Handa na ba siya? O ito ba'y patibong lamang? Sinusubukan ba siyang bitagin ng kanyang mga kaaway? Sa kanyang katahimikan ay nakabaon ang malalim na pag-iisip. Ngunit nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ng bayan, nagpasya siya. At mula roon, nagsimula ang pag-aalsa. Nagmartsa si Tanggol kasama ang kanyang mga taga-suporta. Sa bawat hakbang sa mga kalsada ng Quiapo, yumanig ang lupa sa kanilang mga sigaw. Iisa ang kanilang panawagan. Ang pagbagsak ng mga hero. Mabigat ang hangin sa galit ng bayan, ngunit sa loob nito'y naninirahan ng pag-asa at determinasyon. Nang makita ni na Roberto Hero, Jackie, at Miguelito ang dagsa ng tao sa labas ng City Hall, agad nilang inutos ang depensa. Si Jackie, sanay sa mga pakana at diplomasya, hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Si Miguelito naman, tuwang-tuwa sa pagkasabik, hawak ang baril na parang laruan. Ngunit gumuho ang kanilang paghahanda sa harap ng paninindigan ng bayan. Walang takot na sumugod ang tao sa City Hall. Sumabog ang kaguluhan, sigawan, tulakan, putukan na umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang bulwagan ay naging larangan ng digmaan. Nagpaputok ng walang pinipili si Miguelito sa mga tao. Gumanti si Tanggol laban sa mga sundalo ng Hero at sa pulis na pinamumunuan ni Rigor de Magiba. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Jackie na itapon si Tess mula sa itaas. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sumabog ang dating galit at selos. Samantala, nagbanggaan sina Rigor de Magiba at Ramon. Tao ng tunggalian ang sumabog sa bawat suntok. Bawat tama ay hindi lamang pisikal, kundi pagsabog ng matagal ng galit. Itinaas ni Rigor ang baril upang barilin si Ramon, ngunit sa huling sandali, nakailag si Ramon. Naibagsak niya si Rigor, bagaman siya mismo ay tinamaan. Nanghina ang kanyang katawan, nanlamig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya sumuko. Samantala, patuloy ang laban ni na Miguelito at Tanggol. Sa simula, lamang si Miguelito, malakas ang kanyang mga suntok, mabilis ang kanyang galaw. Ngunit sa bawat tama, lalo lamang tumitibay ang paninindigan ni Tanggol. Pagkaraan, sumali si Roberto Hero. Magkasama nilang inatake si Tanggol. Hinawakan siya ni Miguelito ng mahigpit. Sinakal ni Roberto ang kanyang leeg at itinutok ang baril sa kanyang noo. Tila huminto ang oras. Mabigat ang hininga ni Tanggol. Ang kanyang mga matay halo ng galit, habag at paninindigan. Sa kanyang isip, sumulpot ang mukha ni Tindeng Atoda, ang alaala ng kanyang mga kaibigan, ang pag-asa ng bayan. Nakabitin ang tanong, makakaligtas ba si Tanggol sa pagkakahawak ng mga hero? Matatapos na ba ni Ramon ang bangungot ni Rigor de Magiba? Sa huling mga linggo ng Batang Quiapo, lalong titindi ang mga laban, lalong lalalim ang mga sugat, lalong magiging lantad ang katotohanan. Bawat desisyon ni Tanggol, Roberto Hero, Miguelito, Jackie, Ramon, Rigor de Magiba, Tindeng Atoda, Trigor, Tess at Kongresista Mujica ay may kapalit. Kapag umalingaw-ngaw ang huling putok, kapag tumigil ang sigaw ng tao, kapag huminto ang pag-agos ng dugo sa marmol na sahig ng City Hall, sino ang matitira? Sa sandaling iyon, nakatutok ang baril ni Roberto Hero sa noo ni Tanggol. Mabibigat na hininga, isang segundo,
2 segundo. Bawat tibok ng puso'y naghihintay ng hatol. Mahigpit ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Lahat ay nakabitin sa iisang pagpili. Nanlalamig ang mga kamay ni Tanggol, malabo ang kanyang paningin. Ngunit sa kanyang loob, wala ang takot, kundi tapang. Para bang sinasabi ng kanyang mga mata, hindi dito nagtatapos. Matatag siyang tumingin kay Roberto Hero, hindi natitinag. Biglang umalingaw-ngaw ang putok. Ngunit hindi mula sa baril ni Roberto. Kumalat ang kaguluhan. May sumigaw, may bumagsak. Nagulat si Miguelito at nabitawan si Tanggol. Napatigil si Roberto Hero. Sa usok at alikabok, may aninong lumitaw, si Ramon. Ramon, duguan at sugatan, ngunit buhay pa. May mga tama ng bala sa kanyang katawan, ngunit nakatayo pa rin. Itinaas niya ang baril at mahina, ngunit matatag na sinabi. Hanggang dito na lang, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Mula sa gilid, muling bumangon si Rigor de Magiba. May dugo sa kanyang labi, naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Ang kanyang pagbangon ay muling nagdala ng dilim. Umalingaw-ngaw ang putukan. Bumagsak si Ramon sa sahig. Napatras si Tanggol. Sumabog ang tao, ang ilan tumakbo, ang iba sumigaw para sa hustisya. Sa itaas, patuloy na sinubukan ni Jackie na itapon si Tess. Wala ka nang matatakbuhan, nanginginig ang kanyang tinig, puno ng galit. Ngunit biglang may kamay na humawak sa kanya mula sa likuran. Si Tindeng Atoda. Walang nakakaalam kung paano siya nakatakas, kung paano siya nakarating doon. Ngunit nakatayo siya, sugatan ngunit matatag. Mabilis niyang isigaw, bitawan mo ang apo ko. Hindi lamang para kay Tanggol, kundi para sa lahat ng kabataang ipinaglalaban ng bayan. Nagulat si Jackie at nabitawan si Tess. Habang umatras siya, nadulas ang kanyang paa. Bumagsak siya, ang kanyang katawan ay dumagundong sa ibaba. Sandaling huminto ang oras at natapos sa kanyang pagbagsak. Muling sumugod si Miguelito kay Tanggol. Ngayon, wala ng baril, tanging kamao at galit. Ngunit hindi na si Tanggol ang dating nagtatago sa anino. Hindi na siya natatakot sa sariling dilim. Sinagot niya ang bawat suntok ng lakas na katumbas. Sa huli, lumuhod si Miguelito sa harap ng bayan. Sa harap ng katotohanan. Sa harap ng hustisya. Napaligiran ng tao si Roberto Hero. Wala ng mga sundalo. Wala ng kayabangan. Tanging takot ang nasa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, narinig ang kanyang katahimikan. Lumapit si Tanggol. Sugatan. Pagod, ngunit matatag. Hindi niya itinaas ang baril. Hindi siya nagpaputok. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang sandata at mariing sinabi, hindi bala ang magtatapos sa lahat ng ito. Sa sandaling iyon, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa bala, kundi nasa pagpili. Sa labas ng City Hall, unti-unting humupa ang sigaw ng bayan. Naghintay sila, umaasang sisikat ang bagong umaga, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sapagkat sa anino ng kaguluhan, marami pang katotohanan ang nakatago. Ano ang magiging kapalit ng rebelyong ito? Mabubuhay ba si Ramon sa kanyang mga sugat? Makakayanan ba ni Tanggol ang bigat ng bagong pananagutan? Mabubura na ba ang pangalan ng Hero magpakailanman? Sa kwento ng Batang Quiapo, mas mabibigat na katotohanan, mas malalalim na sugat, at mas matitinding pagsubok ang naghihintay. Sapagkat ang rebolusyon ay hindi nagtatapos sa pagdanak ng dugo. Nagsisimula ang rebolusyon sa sandaling hawak mo ang kapangyarihan. At doon mo pipiliin kung sino ka talaga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!